Lord, patuloy sa gawain ay usapan sa pamamagitan sa so much Lord, brothers and sisters. Sige po, verse 6, chapter 1 of Ephesians, medyo maganda yung mga dahil sa pagpapunay na mananalinig sa ating pinasimulan o sa magandang bagay. Mabutin ay pagpapatuloy ang tapusin yan ng Diyos. Yun nga, nagsimula ka Diyos sa kanila. Sila na. Pero dito, mga mananalinig ay tayo ay nalilingkod sa lagi natin mananalig sa Diyos. Siya rin ang hihigan ng sa puri naman ang puri naman ay sa ating tayo. Being confident is very na siya talaga yung word. But nakahati ng mga instruction for themselves also very important. Anubos na ako yung para sa pamilya. Let us be confident as a possible and as ministry, especially mga kapatid, talagang persecution. The situation of St. Paul, mga kapatid, iba yung kulungan nila sa kulungan natin. Sa akin, yung kulungan natin ngayon sa pagkakita. Pero may crowd din, dami. Pero may human rights na kawalan pa rin. Makatawa ng minsan ay sana. Pero meron silang electric fan, yung mga nahihigaan sa kung saan-saan sa mga sa garage. But there are time na kapag nasa dungeon sila, mainit, ang dami ilaw mo ito, sunog na nila, wala pa solar, wala pa mga electric company na pwede gamitin para mamapapay ng ilaw. So lahat ng masasamang kondisyon ay naranasan po yun ni St. Paul. Hindi ba po yun? Yung mga kasama niya sa loob, yung kulungan nila mismo, madumi po yun mga kapatid, hindi maganda. So paano sila magsisira? Mahirap ang tubig sa panahon nila. So nilalagay ko lang tayo sa sitwasyong medyo matindi. At pinapaisip ko po sa inyo mga kapatid na hindi po ordinaryo yung ginawa ng kaaway kay St. Paul. And God, obviously mga kapatid, ito ay inallowed
inalaw ng ating Panginoon. But then, ganda na sinabi niya, He who began a good work in you will carry it on to completion. So, may ilang bagay akong gusto munang ibahagi sa inyo mga kapatid. When it comes to good work, ang lahat naman kasing nangyari sa atin mga kapatid, whether that we think it bad or good, in the eyes of God is still good. Yan ang tatandaan ninyo. Because God is sovereign, everything what pleases Him, ginagawa niya po yun. And because God is good all the time, ano yung nakalulugod sa Kanya? Mabuting bagay po yun. So that's the first foundation o dapat i-establish po natin sa atin pong mga buhay mananampalataya. Ulitin ko whether that we think good or bad that is happening to us, still in the eyes of the Lord, mabuti pa rin yun. That is still good. Okay? Kaya kahit may sakit ka, God is good. Dinudugtungan nga natin yun all the time. Diba? Kaya all the time Tapos, God is good when we experience trouble. Mabuti pa rin ang Diyos. Okay? Now, another thing to consider here, sabi niya, He who began a good work in you will carry it on to completion. So, another thing to consider, this verse, ay hindi naman sinabi kung ano yung good work dito. But, assuming, mga kapatid, definitely, not assuming, but definitely, ito may kinalaman sa ating kung buhay paglilingkod o buhay Kristiyano. So, pwede natin siyang ipalagay o sabihin sa pundasyon ng ating pananampalataya, yung unang ginawa sa atin ng Diyos. Ano po yun? Iniligtas po tayo ng ating Panginoon. Okay? So that's the first thing to consider. That good work of the Lord Jesus Christ ay ikukontinue niya po yun. Hindi niya tayo mababayaan, hindi niya tayo iiwan, iingatan po tayo ng ating Panginoon. Yun yung maganda sa Lord. Diba? Hindi tulad nung iba na kapag ikay nagkamali, kapag ikay nasaktan mo siya, pwede kang iiwan. Dito hindi. Sa Panginoon mga kapatid, kahit na tayo ay nagkamali, lumapit lang tayo sa Kanya. Lagi niya tayong tinatanggap kasi meron siyang planong maganda po sa atin. Tapusin ang Kanyang sinimulan. Okay? So, the first one is salvation dahil hindi lang talaga tayo dito. Hindi naman makukumpleto ang salvation natin, mga kapatid. Kung tayo ay dito lang sa lupa. So, ang ending talaga nito ay makarating po tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen? So, huwag tayong mangarap na dito lang ang buhay. Mahirap po yun, mga kapatid. Another thing, sa paglilingkod natin mga Kristiyano, not just the salvation, but we have to consider that one of the good works ng ating Panginoon, hindi lang po yung salvation. Isa po dyan na maganda na ginawa ng Lord ay binigyan niya tayo ng access. Binigyan niya tayo ng, yun nga, yung tinatawag na access. Para magkaroon tayo ng koneksyon sa ating Panginoon. Sino tayo, mga kapatid, para kausapin ng Diyos? Sino tayo para ang panalangin natin ay pakinggan ng Diyos at bigyan tayo ng alin? Ng panahon o ng oras? Wala pong ganon sa totoong buhay. Di ba? Pero dahil mabuti ang Diyos, sinimulan niya yun sa atin, lahat po tayo, mga kapatid, ay tinutuloy-tuloy yun ng Panginoon. The first one yung tayo lumapit sa Lord. Ano po yung una nating paglapit sa Panginoon? Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Naintindihan niyo po? And that's the salvation gate. After that salvation, we ask forgiveness, we repent. Ano sumunod, mga kapatid? So, kinontinue niya yung mga mabubuti sa atin. Name it. Yun yung access natin sa Lord. Yun yung connection natin sa ating Panginoon. Not just that He forgave us, pero nilagyan niya tayo ng matinding connection sa Kanya. At yung connection na yun, hanggang doon po yun. Sa buhay na walang hanggan. Imagine that. Those are good works
na ginawa ng ating Panginoon. See? Now, to support these things na sinabi ko mga kapatid, the first one is salvation. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, malaki ang tendency po natin na kapag tayo niligtas ng Lord at mananahan lang tayo sa mga tinatawag na mga human efforts lang natin to sustain this salvation, to sustain this connection sa Lord, ang malaking tendency po niyan mga kapatid ay mawawala po yun dahil sa human effort. So when we go back doon sa mga Old Testament stories, si David, somehow, mga kapatid, nakaranas siya ng hindi magandang bagay at nagkasala siya. Although nandun ang pag-sustain pa rin sa kanya ng Lord. Pero kung pinatay siya ng Panginoon during that time, wala, maiimpyerno po yung taong yun, mga kapatid. But God waited David to repent. And then, after that he repented, ano pong ginawa? The Lord God brought back the connection. So, sino pa mga kapatid? Si Abraham, nagsinungaling, si Moses, napatusok yung bato, hinampas niya. Ang dami mga kapatid. But still, makikita nyo, kung human effort lang, hindi po tayo makakapag-sustain ito. But because of the effort of God, and because He is faithful, mga kapatid, ginagawa niya po yung araw-araw po sa atin. Kaya itong ginagawa natin ngayon, pagpupuri, pagsamba, good work to ng ating Panginoon. Naintindihan niyo ba yun? See? Sino tayo para kausapin ng Lord? Sino tayo pag umawit tayo, tinatanggap ng Diyos? Di ba? Halimbawa, may perform. O kaya, bibili kayo ng ticket, manonood kayo ng isang performer. Tapos yung performer na yun, medyo tagilid, okay? Hindi mo papanoorin yung makakasal ka doon. Halimbawa, sintonado yung umaawit, hindi mo tatanggapin yun. Wala sa timing yung umaawit, hindi mo tatanggapin yun. Sabihin mo, balik niyo yung ano namin, balik mo yung bayad namin. Pero dito, mapapansin niyo po mga kapatid, na kapag tayo'y umaawit sa Diyos, imagine niyo pag tayo'y nagpuri sumasamba, regardless of your tune, of your tone, regardless of your lyrics, tinatanggap ng Lord. Nakikita niyo ba yun? Buhay pa kayo? Regardless of what you wear, regardless of what is, how much money do you have in your pocket, walang pakialam doon ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang pinapakialaman ng Lord ang alin? Yung kanyang mga anak kung paano ito nag-i-effort sa atin. At ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang katapatan, tinatanggap yung bagay na yun. That is connection. So tayo, mga mananampalataya, ano lang yung pinapasabi ng Lord na gagawin natin? Every one of us, mga kapatid, we have to persevere. Kailangan natin magpursigi pa rin sa ating mga pananampalataya at higit sa lahat, manatili po tayo sa pagsunod. See? Bagamat ang Panginoon ay sinusustain niya ang mga bagay na ito, pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na aabusuhin natin yung work ng ating Panginoon sa buhay po natin. Okay? Dapat nakikita po rin natin yung katapatan ng Diyos, bagamat hindi natin kayang suklian ang ating masasabing katumbas ng katapatan natin para sa Kanya, at least, kahit pa paano talaga nagsisikap tayo na maging matapat sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Nagigets niyo po? Amen. Tuloy natin ating band. Gaya ng mag-uwid sa aking isipin, gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Ganda pala nito. Sabi ni Saint Paul, kayo'y nasa aking puso. Nasa puso mo ba ang iyong kapatid? Tignan mo, walang nag-amen. Ha? Nasa prayer list nyo ba yan, mga kapatiran nyo? Tungkol sa inyong lahat. Pero mo, nasa loob siya ng kulungan, ha? Habang nasa loob siya ng kulungan, sinusulat niya ito, naiisip niya yung mga kapatid niya sa Panginoon.
Kumakain pa kaya si Timothy, di ba? Kumusta na kaya ang lakad ni Titus? Buhay pa kaya si Mark, di ba? Saan kayang lupalok nagpunta to si? Kasi hindi na nila alam eh. The fact na sila inutusan ng Lord o nag-mission sila, hindi nila alam kung makababalik pa silang buhay eh. Kaya pag sila'y nag-scattered na mga kapatid, wala na halos. Si Thomas, yung doubting Thomas, sabi sa history, sa India, nakarating yun, doon siya namatay. Wala nang uwian yun. Grabe, no? Kaya pag iisipin nyo yung mga nangyari sa kanila, malulula ka at mahihiya ka. Ito'y nagsusulat sa loob ng kulungan, danas niya po yung lahat. Ngayon, tatanungin tayo, ano ang nirereklamo mo ngayon sa Panginoon? Sasawayin tayo ng salita ng Diyos. Etong tao ito, nakakulong siya, pero iniisip pa rin niya ang kanyang kapatid o mga kapatid. Palibasay sa aking mga kanikala at sasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Imagine this, mga kapatid. Kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. 8 at iba. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. See, here Paul is not just introducing how fellowship is so vital, but fellowship, mga kapatid, hindi niya i-introduce, kundi kinasasabikan niya na dapat maramdaman ito lahat ng mga Kristiyano. See? So, ganda Saksi ang Diyos. Gaano ako nasasabik kapag ako'y pupunta ng linggo at kasama ko kayong nagpupuri. Sino ba kayang ganong Kristiyano? Kaya masama talaga yung mga taong umaalis sa church. Lilipat ka. Ito, sagot doon. Alam niyo kung bakit? Para bagang hindi mo sila kinasasabikan na makasama. Buhay pa kayo. 4 lang yung letra ng amen, mga kapatid. Kasi uwian na tayo. Ang problema sa akin, alauna pasado na. Saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananapik ko sa inyong lahat. Kasi pag tayo pumupunta dito sa church, may mga Kristiyano na nananabik, may mga Kristiyano naman na nandun pa rin sa estado na kahit matagal na sila. Nasa estado pa rin na alam mo yung tipong, yan ang kapatid kita sa Panginoon. Ayun na lang magagawa ko kasi kapatid kita sa Lord. Tatanggapin ko na lang yun. Dapat lampas na tayo din. Nandun na tayo sa sitwasyon na nananabik tayo sa isa't isa na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yung tipo, ako, ang mga pastors marahil. Ang mga pastors, isa sa kasabihan niya, yung mga ganitong gawain. May mga dumadalo, especially pag Sunday talaga. Kaya yung mga pastors minsan, alam niyo ito yung totoo, kung bakit may mga gawain na didelay. Bawa, start ng alas 8. Bakit hindi nag-start ng alas 8? Kasi nga inaantay yung kapatid. Yun naman yung danger minsan pag naabuso. Para pag dumating naman sa punto na itong mga ito, di tayo walang pakialam sa atin. Di ba't natin sila papakilaman? Di mag-start tayo sa gawain. May gano'n naman mga kaisipan. Pero dito kay St. Paul, wala po yun. Ang nakay kay St. Paul, ako'y nakakulong. Ang paglaya ko dito, hindi ko nga iniisip, may pamilya siya, may trabaho niya. Ang una niyang nasa isip ay makasama yung kanyang mga kapatid sa Panginoon. Na-imagine niyo ba yun? Hello? Naisip niyo ba yun kapag Sunday, makikita ko na naman si ganito. Hindi yung, makikita ko na naman yun. Ibang tono yun, mga kapatid. Kaya pag may uma-absent, yung mga pastors, nalulungkot yun. Pastor pa lang yun, ha? Hindi pa ang Lord, mga kapatid, na nag-alay ng buhay po sa atin. Kaya sana ang mga fellowship natin sa isa't isa ay kapanabigan natin sa Panginoon. Okay? 9 to 11, diba? Ito yung panalangin niya sa inyo. At ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay
lalo't-lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, na mga puspos ng bunga ng kabanatan na ito o ito'y sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa kaluluwan, hatid kapupuri ng Diyos. So, yung prayer ni St. Paul, pakibalik mo sa 9 at 11. Yung prayer ni St. Paul, yan o, na ang inyong pag-ibig. See? The kind of prayer, mga kapatid. Ang topic namin sa values ay prayer. Faith tapos prayer. Inobserve ko kung paano sila mag-pray. So, saan nakaikot yung prayer, di ba? Well, definitely, kahit naman ang ibang mga Kristiyano, umiikot lang yan sa good health, sarili, pamilya, sa career, sa grades, tumaas, nandun siya nakaikot talaga. At hindi mo naman talaga yun masisisi, yun naman talaga ang madalas panalangin. Pero ang isang matured na panalangin ganito. Sabi ni St. Paul, ganyan, dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't-lalo pang sumagana. He was not asking of anything, mga kapatid, from the Lord for him. Hindi niya nga dinalangin, sana makalabas na ako dito. Sana dalawin niyo man lang ako. Wala siyang pagtatampo. Wala siyang self-pity. Sana may pumunta sa akin dito. May mga Kristiyano nagsa-self-pity. Pag may problema, hindi dinalaw. O kaya may pagsubok, hindi nadalaw. Yari na, pastor. Hindi na magsisimba yun. Kay St. Paul, mga kapatid, actually may dumadalaw naman sa kanya. Si Lucas ang pumupunta sa kanya. Binibisita siya, dadala ng magain. Di ba naalala niya yung sulat niya, mga kapatid? Si Timothy, dalin mo yung aking balabal, dalin mo yung mga libro. But he was not asking for anything na, uy, bisitahin niyo naman ako. Hindi ganun ang prayer ng isang mature. Ang prayer niya ganito, Lord, huwag niyo pong pabayaan, Panginoon, yung kapatid kong yun. Nararamdaman ko po sa kanya na ganito po siya. Paunlarin niyo po, Lord, ang kanyang pananampalataya at pagtitiis. Palaguin mo po, Lord, at sumagana nawa ang kaalaman sa kanya. Yan yung mga prayer na matured, di ba? Sabi ng Lord, ipanalangin niyo ang kaaway ninyo. Sabi ng Bible, kapag nakita mo ang kaaway mo bumagsak, huwag kang matuwa. Huwag kang matuwa. Natatalo sila o natalo, huwag kang matuwa. Si St. Paul, mga kapatid niya sa ating Panginoon, panalangin niya, sumagana kayo, puno kayo ng kaalaman. Ano pa? Sige, Antibado. Maging magaling kayo sa lahat ng bagay, maging tapat, walang kapintasan, hanggang sa pagdating ng Lord. So he was not asking anything, money, health, or even success. He was not asking, Lord, give me money. Mga kabataan na tinatanong ko, o ikaw may $1 billion question, ano yung unang tatanong mo sa Lord na igagrant ng Lord? Marami sumasagot, gusto ko pong yumaman. I mean, gano'ng karaming yaman ang gusto mo na masabi mong mayaman ka? Singyaman po ni Bill Gates, singyaman po ni Mark Zuckerberg, singyaman po ni Elon Musk. Wala man lang nagsabi, diba? Singyaman po. Alam mo, pinakamayaman na tao sa mundo, hindi naman si Elon Musk eh. Ha? Kilala niyo ba? Ang mga pinakamayayaman talaga sa mundo, mga kapatid, mga heres sa Pilipinas. Patay tayo dyan. Yung joke ko rito, hindi na nakakatawa eh. No? Hindi, sa totoo lang, mga kapatid, they were asking. Sabi ko nga, alam mo yung pagyaman, subjective yan eh. Kasi, gaanong yaman ang gusto mo na masabi kong mayaman ka? Tignan mo yung mga mayayaman, tingin nila hindi pa rin sila mayaman. May mga kilala tayong mayayaman, kung tinanong mo, may problema pa rin sa pera. Kaya hindi mo alam kung talagang anong yaman. Dito kay St. Paul, anong prayer niya? He prayed instead, mga kapatid, of money, wealth, health, and success. He prayed for the love. Bigyan mo siyang pag-ibig, Panginoon, pasaganahin mo.
He prayed for discernment. Na makilala nila, malaman nila, nasang estado na sila ng pananampalataya. Paul prayed, saan? For the holiness and purity. Hanggang walang kapintasan silang Panginoon. Anuin mo yung yaman kung mabubuhay naman niya sa kasalanan, di ba? He prayed for the righteousness of God, for his brethren. Lord, yung katuwiran niyo po sana, Lord, ang dalangin ko na mapunta po sa kanila, hindi yung katuwiran nila. Grabing prayer ni St. Paul, mga kapatid. Bakit? Doon mo malalaman ng isang tao kung ano yung kanyang priority sa buhay. It will reveal the priority doon pa lang sa uri ng panalangin, mga kapatid. Naintindihan niyo ba yun? Pag ang isang tao ay nananalangin, tanungin mo anong uri ng prayer niya. Kasi marireveal talaga doon kung anong priority niya sa Diyos at sa buhay na ito. See? Maraming Kristiyano nagpipray, pero alam mo yun, dahil incline sila sa ganitong priority, doon nakaikot yung prayer. Hindi man masama ipag-pray pamilya, tama naman po yun. But it reveals, di ba? Inahahayag lang nun, ito talaga yung puso. Pag pinag-pray mo, Lord, I want to be successful businessman or businesswoman, that reveals yung alin, yung laman ng puso mo. Pero dito si St. Paul, hinayag niya talaga laman ng puso niya para sa mga kapatiran, para sa fellowship, para ang mga ito'y tumatag. Nakita niya yung mindset ng isang tagapaglingkod, ng isang leader, ng isang apostol o pastor. Nakita niyo na iba sa kaisipan ng ibang mga tao. Okay? I mean, totoo po yun. May mga Kristiyano, mga kapatid, pinili na manatili sa ministry kahit na may mga magagandang oportunidad when it comes to finances. Nahahayag doon kung anong priority nila, mga kapatid. At meron din naman sa totoong buhay, pinili naman yung mag-aangat sa kanila when it comes to finances, pero iniiwan yung gawain. Nireveal lang doon kung ano talaga ang priority mo sa Diyos. See? Kaya mahahayag talaga at malalaman mo sa panalangin ng isang tao kung anong uri siya ng pagiging Kristiyano niya. Naintindihan niyo po? Ano yung unang prayer niya? That your love must grow with knowledge. Now, anong ibig sabihin po? Ang pag-ibig na dinadalangin niya na dapat ay lumago na may kaalaman, hindi po yun magkahiwalay lagi. Kasi di ba naalala niyo lagi natin binabalikan? Love without truth and truth without love. Di ba? Love without truth is misguided. Truth without love is misguided. Love without truth is empty. Walang laman yun. Mamimisguide ka lang pag puro ka lang pag-ibig at wala kang katotohanan. Puro ka naman katotohanan, hindi ka marunong umibig. Walang laman yun, mga kapatid. Kaya dito, pinagsama ni St. Paul yung dalawang yun. Kasi hindi pwedeng paghiwalayin yung mga bagay na yun. Kaya lang dito, mga kapatid, sa modern culture natin, nakalulungkot isipin, especially, itong mga umiikot sa paligid po natin, they promote love, kaya lang wala po yung truth. They promote love. Nakita niyo yung mga nasa LGBTQRSTUV. They promote love because God is love. But when we talk of the truthfulness of God, umaatras yung marami, mga kapatid. That's the problem. We are just selecting the Word of God na pe-favor po sa atin. Maraming Kristiyano po yung ganyan. At unlike kay Paul, nireveal niya po rito, mga kapatid, sa biblical Christianity, it must be both. Hindi pwede. Kasi yung love, hindi pwedeng maabuso. Pag wala kasi yung katotohanan, aabusuhin yun. Look at this, people. Inabuso nila yung pag-ibig. Akala nila ganun yung pag-ibig. At pag puro ka naman truth, makakasakit ka ng gusto. Kasi ang pag-ibig naman ang bumabalanse sa katotohanan. Nung sinabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Binalance na nga yun. Daan,
katotohanan at buhay. Pero sabi ni John, mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Nakita niyo yung pagbabalanse. Gusto lang nila yung Diyos ay pag-ibig, ayaw nila yung Diyos ay justisya. Kaya laging nakabalot ko sa ating paglilingkod. Pangalawa, mga kapatid, doon na sa 11. Pangalawa, ano pa yung uri ng prayer na binigay po ni Saint Paul dito? Nang makapuspos ng bunga ng kabanalan siya. The kind of prayer, sabi ko sa inyo, reveals kung ano si Saint Paul. Ano yung pinagpipray niya? Not just that these people or his brethren to be filled with love that comes from God, especially to be filled with the fruit of holiness. Na ito'y sa pamamagitan ni Yesu Cristo. They have to understand how the Holy God will work with these people. And this Holy God is, what do you call this? This Holy God is after of His people that to live holy. Yun talaga yung habol ng Panginoon sa atin. Sabi ni Saint Paul, mabuhay sila may kabanalan, magbunga sila ng kabanalan. See? Actually, ang lalim ng prayer na yun. Bakit ganun? Kasi nga, at the end of the day, ang sukatan pa rin dito yung sa dulo po natin. Ano po yung nasa dulo po natin, mga kapatid? Aharap tayo sa Diyos na banal. At sabi ng Bible, kung walang kabanalan, walang kapayapaan, walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. That's why you have to follow peace and holiness. Without such, mga kapatid, no one shall see the Lord. See? Tayo, mga kapatid, maraming mga Kristiyano, we're after of success, when it comes to career, pera, lahat madalas ng pinag-iipunan natin, dito lang sa lupa. Kaya mga estudyante, sinasabi ko talaga sa kanilang tahasan, hindi nakakulong ang inyong buhay sa apat na sulok ng silid-paaralan na ito. Kasi marami kayong mga pagkakataon. Huwag kayong mabagabag kapag bumababa ang grades ninyo. Hindi dyan nagtatapos ang buhay. Sabi ko nga sa kanila, ako ilang beses ako na-zero sa exam. Zero talaga ako. Dati nag-i-exam ako, spelling sa English. Logic type of person kasi ako. So, nag-iisip ako, bakit may doubt sa B? Bakit may B ang doubt? Doubt. Parang hirap, di ba? Dapat may B. Bakit ang spell ng lasagna may J? Ba't ganun? Di ba? Bakit? Ang dami kong tanong eh. Hindi ba bobo gumawa ng English? Kasi yun lang din naman yung sasabi. Tayo sa Pilipino, di ba? Baboy. Nakaano talaga eh. Hindi mo iba yung spelling eh. Tama? Pangit. Pogi. Maganda. Yun talaga yun eh. Pero bakit dito sa ibang lingwahe, ang daming spelling na nawawala? Pag in-spelling mo, daming letters na nandun pero wala at di mo mapabanggit. Tanong ko yan noon, bakit ganun? Dahil logic ako, sa math na lang ako bumabawi. Mangungopia ako sa English, sa math ko ngayon gagalingan. So, ang tawag doon, wisdom. Ay, di ba? Joke lang, mga kapatid. Sabi sa kanila, maraming beses din akong bumagsak, maraming beses din ako hindi nakapasa sa mga exam. Pero hindi huminto ang buhay ko. Nagpatuloy ako. Kasi may mga bagay na hindi naman talaga pagkakalob sa iyo ng Diyos. Hindi lahat. Tanggapin mo yun. Hindi ako magaling sa drawing. Stickman lang ang kaya kong i-drawing madalas. Kaya itong kapatid kong ito, pag ito drawing ko, mapayat ka talaga, kapatid. Pa-drawing kayo sa akin, lahat ng mga matataba, isa lang ang size ninyo, stickman. Okay? So, ganun siya kahalaga. Now, the next thing, medyo mahaba ito, diba?
Ngayon, ibig ko na inyong malaman mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Grabe, no? Nakakakilabot kung sinabi ni Saint Paul. Yung nangyari sa akin, naiintindihan ko na yun. Para pala yun sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Sinulat niya to sa sa Philippians, nakakulong siya. Bago nangyari siyang nakakulong, na isinulat niya ito. Tandaan niyo nauna pa siyang nakulong. Meron pang prior na pagkakulong sa kanya. Doon nakakilala yung Philippian jailer. Doon nakakilala si Lydia. Natandaan niyo yung introduction natin? See? Bago pa yung sulat na ito, may nangyari na prior kay sa istorya. Kaya dito, sabi ni St. Paul, dapat yung malaman, ibig ko malaman yung mga kapatid, yung bagay na nangyari sa akin, masamang bagay na nangyari sa akin, kasama niya si Silas sa chapter 16 ng Book of Acts. Mabigat yung nangyari sa amin. Pero ang ginawa namin, umawit lang kami, di ba? At hindi namin inawit yung hawak ko ang beat. Ang inawit ni St. Paul, God will make a way. Di ba? Anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng paraan. So habang umaawit sila ng mga himno, ng mga papuri, ano nangyari? Lumindol, natanggal kanikala, pinakawalan sila ng Diyos. Pero hindi yun ang pinakaplano ng Panginoon. Hindi lang yung sila'y patakasin iligtas ng Philippian jailer. And tradition says, mga kapatid, ang church, hindi man sinabi, pero majority, it's either kay Lydia o sa Philippian jailer. Sa kanila kasi nagsimula yung pamilya ng Philippian jailer na naligtas, sila nag-start ng pangangaral ng salita ng Diyos. See? Yung pangit na sitwasyon ni St. Paul, this is the message. Yung masamang sitwasyon ni St. Paul, nakakulong, hirap na hirap, naintindihan niya may plano ang Diyos. Sa ngayon, yung panahon na yun, hindi niya makita Pag di mo makita, ano unang mong gagawin? Magpasalamat ka muna sa Lord. Tapos umawit ka, magpuri ka sa Panginoon. Then here it comes, the light from the Lord. Here it comes, the earthquake. And somebody will be saved. And that person, mga kapatid, that saved by the Lord Jesus Christ will be the one He used to propagate once again the kingdom of God, the Word of God. So kaya nagkaroon ng Philippians. Kaya nagkaroon ng church dito. Kung si St. Paul, mga kapatid, nagreklamo siya, hindi siya umawit. Sa tingin nyo, lilindol ba yun? Hindi. Kaya ikaw, pag may problema ka, huwag ka reklamo ng reklamo. Umawit ka na lang, mga kapatid. Magpuri ka na lang sa Diyos. Naiintindihan niyo po? Pasalamat ka na lang. Diba? Sabihin mo na lang, kaya natin ito. Si Pacquiao nga, diba? Si Senator Pacquiao. Anong kanta ni Pacquiao? Para sa iyo, ang laban na to. Di ako sosuko. Di ba ang ganda nung kanta? Para ba si St. Paul nandun sa panahon na, eto, plano ng Diyos, di ako susuko. Para sa inyo to, mga kapatid, lalaban ko to. And then time comes. Ano nangyari? Dumadating na yung mga araw na yun, then Paul understood, this is it. Para pa rin sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Alam niyo, church, minsan, nakakatamad, nakakapagod, especially gagamitin ka ng Diyos, tapos mabigat yung problema mo, but you have to go to the ministry. Di ba? Ang hirap, minsan tatamarin ka, umuulan. Kanina, tinutokso na ako ng demonyo Mag-online na lang kayo, maulan, matawag ka naman paano, na gano'n ang demonyo. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kasi ang lamig, ang hirap, di ba? Ang bait ng Diyos, mga kapatid. Kasi niisip ko, for 20 out ko, tayo, papagod. Nagsuspend. Oh, praise the Lord. Di ba? Praise the Lord. Uuwi kaming maaga. Nakapagpahinga ka ng konti, ayun, kaya may paterya tayo ngayon, mga kapatid. That's the point. Huwag kang susuko. Lahat ng nangyayari sa atin, may plano talaga ang Diyos. Amen? Yung, nalala niyo kwento kay David Livingstone. Piano-piano na yung bata. Siya yung, diba? Siya yung ginamit na doon para ang ilang kontinente, ang Africa, ang Amerika, gamitin siya ng ating Panginoon.
para ipahayag? Saan siya nagsimula? Lahat ng hinamon ng pastor, o sino sama sa akin? Walang sumama, di ba? Pero doon sila sa prayer meeting. Sabi ng bata ko po, sama. Paano ka sama? Mag-aaral ka muna magdoktor. Kasi manggagamot ka doon. Tapos nag-aaral siya, mga kapatid. Kita niyo? Yung mga pangit na nangyayari sa inyo, hindi talaga pangit yan eh. Paraan yan ng Diyos para sa paglago pa rin ng Ebanghelyo. Tuloy mo, Atiban. At ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. Okay? Next. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon pagbasay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salita ay walang takot ang salita ng Diyos. You know what, guys? Brothers and sisters, that chain that this Roman Empire placed or put on the, ang tawag dito, doon sa kamay at saka doon sa paa niya, yun yung ginamit naman ni Saint Paul na halimbawa para yung mga kapatiran ay mahamong lalo na gumawa sa Panginoon. Ano sila sabi niya? Look at this. Tignan niyo ako. Nakatalikala ako ang kamay ko. Pero itong talikala na ito, mga kapatid, nung nakita ng mga kapatiran, dahil kay Saint Paul, dahil kay Lord, ano nangyari? Naging matibay si Saint Paul, pinakita niya na sa anumang kondisyon, anumang sitwasyon, hindi siya susuko. Naging inspirasyon siya ng mga kapatiran. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, na yung mga nangyayari sa inyong mabibigat na bagay, may mga tumitingin po dyan. Pag yan ay nalampasan mo, gagamitin din niya ng Diyos sa ibang tao para siya rin ay pagtibayan. Alam niyo, totoo lang ng linggo, nung nakita ko si Brother Jojo, pumunta, wala na yung ano niya. Saklay-saklay patawag doon. Hindi ka lang tawag doon eh. Matawag doon. Ha? Tapos nakakalakad na siya. Tuwang-tuwa ako ng mga. Nakita niyo mga unang panahon, kahit na napakahirap, wala sila ganang pagbayad sa sasakyan, but they have to go to church. See? Nung nakikita ko sila nun, bababa dyan, at durugo talaga puso ko nun eh. Parang ang bigat kong tingnan, mga kapatid. May mga tanong na hindi ko talaga masagot. Tignan nyo, siya ngayon, sabi ko, pag pinagpatuloy yan ng Lord, lumakas ka. Sa anniversary, magpapatotoo ka. Pakita mo yung dati mong itsura, tapos eto ka na dahil sa Diyos. Pinupuri natin ang Diyos. Tapat ang Diyos eh. So yung nangyayari sa ating masama, hindi talaga masama yun. Baka yung iba sa inyo, kumikip up. Hirap, bakit? Kasi po yung trabaho ko, di ba? Unahin ko na siya. Kasi wala kasi kami pera. Diruin mo, ikaw yun lang problema mo. May trabaho ka. May trabaho ka pa. Itong taon to, nawala na ng trabaho. May sakit pa. May pamilya pa. Imagine mo nag-church pa. Tayo, kinulong lang natin. Tayo pang gumawa ng, ano tawag dito? Tayo pang gumawa ng problema sa sarili natin. Kinulong natin yung sarili natin sa mga problema ginawa natin. Tapos, yun yung gagawin nating dahilan para hindi tayo magpatuloy sa pagkakataon. Hindi kasi yung point. Ito hindi natin alam ba't pinag- Alay niyo. Inspirasyon. Sakit. Sa lahat. Train ka na para maging inspirasyon. Inspirasyon. Para bagang ito nasa loob ng pipreach. Ito nasa loob ng kulungan, may talikala. Sige pang pagpapalakas sa amin. Samantalang kami rito, ML lang ng ML.
Samantalang kami rito, wala kami ganong ginagawa. Malaya kami, pero nagbabanjing-banjing lang kami. Di ba tayo nahihiya minsan sa gano'n? Diyan ba kayo? Kaya yung mga pagsubok natin at problema sa buhay, mapapabaw lahat yan, mga kapatid. Okay? So, lagay natin sa 15 at iba, diyan natin tapusin. Tunay na pinangangaral ng iba si Kristo sa kapanagilian at sa pakikipagtalo at sa mga iba naman sa mabubuting kalooban. Tuloy mo. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibasa'y nalalaman ko na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Tuloy mo, diba? Datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga talikala. Pero ano sagot ni Pablo? 18. Ano nga, gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan ay tinatanyag si Kristo at sa ganito ay nagagalak ako. Oo, at ako'y nagagalak. Kita niyo, yan yung babalatan natin next week. Pero bibigyan ko na kayo, mga kapatid, ng magandang idea. Si Pablo dumating na rin sa punto niya. Tinanggap niya talaga na yung pangangaral ng salita ng Diyos, iba't iba rin pa rin ang magiging interest ng tao. May masama, may mabuti, may pagsarili, may para sa iba. Sabi ni Saint, tanggap ko na yun, okay na yun, kahit anong dahilan ninyo. Basta dumating na siya sa punto na masaya na ako, at least nakakarinig yung tao ng salita ng Diyos. Amen? Maraming Kristiyano hindi talaga nag-share ng Word of God. Dito kahit masama ang kanilang layunin, natutuwa pa rin si Pablo, mga kapatid. In the first place, yung mga taong yun mananagot sa Diyos. Ang mahalaga, yung Word of God na narinig nila, mga kapatid. May nangyari sa atin yan dito, mga kapatid. Yung nag-solwin, hindi naman talaga nagsisimba palagi. Siguro tuwing trip niya nagsisimba. Nasolving niya, yung nasolving niya ngayon yung pamilya, nandito pa yung pamilya. Alam ko na sino, kayo yun, di ba yan? Kayo yung bench ba? Naalala niyo kung ano kayo nasolving? Ang nakapag-solving sa inyo, Sister Marisa, di ba? O, hindi na sila nagsisimba, doon na sila malayo. Ewan ko sa sila nagsisimba. Di ba? Di natin alam. Pero ano nangyari? Kayo na'y nagpatuloy. Sabi ka ng mga bagay May mga tao, dadating sa punto na, anong tawag niya? Dadating sa punto na, isi-share ko lang ang Word of God, bahala na sa Batman. Pero sabi ni Saint Paul, share po, okay lang yan. Ang Diyos na magkakausap niya, hindi naman si Batman, hindi naman kayo. Basta mahalaga, i-share niyo. Okay? Yan muna natin tatapos. Titignan natin. Actually, ano yan tawag dyan, kapatid, the suffering. Sabi tao sa mahal ng Diyos. So, yun muna tayo sa gabi nito, mga kapatid, at purihin ng Lord. Tayo tayong lahat. Mayor, suspendito ba bukas? And if I'm breathing, then I ought to
this life, oh, that you've given me. I look at what I have and not at what I don't.